Hello, what's up? I'm Sean Archer. Finally, na-release na po yung entrance exam result at nakita ko na siya sa Facebook. So, kung gusto niyo ma-check yung result ng entrance exam, nandun lang po yung sa Facebook, Facebook page nila. So, ang pangalan ng page ay Cavite State University. Tapos, check nyo lang yung unang post doon, nakalagay din announcement ng result ng entrance exam. Yan, makikita nyo na yun mismo. Ayun, so chinek na po yung link ng qualifiers list at thank God nakita ko yung aking control number. So, ibig sabihin lang nun guys, pasado po ako sa exam. Ibig sabihin, qualified ako pumasok sa CABSU at qualified ako sa course na kinuha ko. Take note, ang kinuha kong course ay business ad, business ad nga, major in human resources management. So, yun ang tinik ko. Actually, yung course na kinuha ko na yan ay hindi talaga yun yung pinaka-gusto kong course. Second choice ko yan. Ang main course na gusto ko talagang piliin ay architect, which is hindi siya pwede dahil sa aking strand na ABM. So, hindi kasi siya related. So, kailangan ko munang i-take yung mga relate pa doon sa strand na yun. So, kinuha ko ay yung business at HRM. Yan. Human Resources Management. Which is, gusto ko naman din siya. Second choice ko nga. Isipin nyo yun, isang take lang talaga ginawa ko wala akong kinuhang ibang school, in-applyan na school, kundi isa lang. Kaya, buti na lang pasado tayo. So, move on na tayo sa mangyayari sa process ngayon dahil qualified na nga ako sa CABSU. Ang susunod naman mangyayari, according to sa CABSU, binasa ko kasi yung mismong procedure, procedure ng pagpasok sa school, yung pag-confirm ng slot, so yung mga steps. So, meron nga confirm slots. So, hindi ko na kailangan mag-confirm slots kasi yung schedule ng aking medical examination ay July 10. So, hindi siya pasok nga talaga dun sa submission na dapat mag-confirm ng slot na May 24, tama ba ako? May 24 starting, tas hanggang June 10. So, malabo, di ba? Kasi ang binigay sa akin schedule para sa medical examination, July 10. So, napakalayo. So sabihin, accepted na ako. Pasok na agad ako doon sa slot na yon. Ang kailangan ko lang, pasukin ko mismo yung exam na yon. Kailangan pumunta ako mismo doon sa examination na yon. Sa medical examination ko, ipasa ko lang yung notice of admission at yung medical endorsement. Makikita naman yon kung ikaw ay naghahanap ng ganun, kailangan mo yon. Nandun lang yun sa sa mismong admission. So, to ko lang check yun, kinuha sa admission mismong system, sa portal mo mismo. So, check mo lang yon at i-download mo yon. So, print and download. Download and print. Baliktad pa. So, yun nga, no. Ipapakita ko lang yun sa infirmary, dun sa CAPSU, kasi nag-on-campus ako para sa medical examination. So, yun, schedule tayo ng July 10. So, once na nag-exam na ako for sa medical natin, okay na tayo sa slot. So, wala na ako ipag-worry pa. So, mangyayari naman ay waiting yun eh. So, matagal after ng medical examination. So, naman tayo sa mga requirements, mga formal 137, at yung mga guard, ganyan. So, yun. So, yung for 137 naman kasi, binibigay naman yan pag may letter na mismo yung pinasukan mong school. So, yan. So, si CAPSU, bibigay ng letter para sa permission, para makuha ko yung Form 137 ko sa dati kong school, sa senior high. Sunod ay yung mga sunod na requirements, grades, good moral, tapos ano ba yung mga nandun. So, marami pa actually, pero yun yung mga mostly na yun ang hinihingi talaga sa mga requirements para sa pagpasok sa school. So yun, para sa mga sa mga di na qualified sa entrance exam, ay hindi nakapasa sa entrance exam, hindi nakapasa sa CABSU, ay meron naman silang binigay na na reapplication. So may chances pa rin naman. Pero yun nga lang, yung course na gusto mo, hindi mo na siya makukuha uli. So yung binigay nilang slot na natitira, slots sa mga courses na nandoon pa, na available pa, yun lang ang pwede mong pagpilian. So, okay na rin yun para makapasok kayo sa school tapos ship na lang kayo para
shift na lang kayo doon sa gusto nyong course after 1 year. Yun nga lang, sayang nga lang isang taon. Pero okay na yun kasi hindi ka naman nakapasa sa school, di ba? So yun, yun lang, i-update ko lang kayo sa nangyari sa result ng ating entrance exam. At after nito sigurado, next vlog natin is mismong first day of school. Yun na nga yung mangyayari. So papasok na nga yung college life content natin. And expect nyo na yun guys kasi yun taga-bala ko dati pa. Once na nag-college ako, magbablog ako para sa document ko. Ido-document ko yung journey ng aking pagiging isang kolehiyo. So yun, dito ko natatapusin yung vlog. Maraming salamat po sa inyo sa panonood nyo. Hopefully nakatulong yung mga details na sinabi ko, yung mga requirements, mga ganyan. So yun. And para sa mga nakapasa rin pala sa FABSU, katulad ko, congrats sa inyo. At para sa mga hindi naman nakapasa, sa FABSU ay apply lang. So, kung magda-down sarili mo, disappoint ka dahil hindi nakapasa, may chances pa rin, may re-application pa rin, go for it, no? Huwag mo sayangin yung opportunity pa rin kasi chances pa rin, isa pang chance yun. So, huwag yung sayangin yun, don't lose it. So, tuloy lang, patuloy ka lang sa pag-abot ng iyong pangarap. Yun. So, maraming salamat sa panonood nyo at hopefully nga, maraming So maraming salamat sa panonood nyo. Thank you. And comment pala kayo dyan sa may mga tanong pala. Ganyan, mag-comment na kayo sa baba. Sasagutin ko naman yan. Mga tanong nyo. Mag-curious kayo, mga ganyan. So, sasagutin ko naman yan. And active naman ako. So, ayun. So, huwag nyo kalimutan rin mag-subscribe para mag-boost yung channel natin. And